Una sa lahat, road rage na naman. Motoristang galit na galit. Babagay mo kanina. Babagay mo kanina. Sir, medyo hindi po maganda yung... Babagay mo kanina. Pasensya na po. Nanutok pa ng barel at nandura. Pasensya na. Akin na! Akin mo! Huwag po kayo nandudura. Akin na! Nandudura kayo sa mukha. Akin na! Babarilin kita. Ang agresibong driver, iniyabang pa ang kanyang trabaho puno. Abogado ako eh! Opo, pasensya Abogado! Sino ka ba? O, pasensya na po. Sino ka? Pasensya na po. Hindi ako... Sino ka? Hindi ho ako lalaban sa inyo, sir. Ang buong detalye at ang kinahantungan ng road rage na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 7 bilyong pisong proyekto sa flood control at road widening napunta raw sa kumpanya pag-ari ng ama at kapatid ni Senator Bongo. Dawit din yan si dating Pangulong Duterte para sa mga reklamong graft at plunder. Senator Ping Lacson, 100% na raw na pagbabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon yan kay Senate President Tito Soto. Pagpapatayo ng classrooms, tila nakalimutan daw dahil masyadong nawili sa flood control projects ayon kay DepEd Secretary Sani Angara. Sa higit 1,000 kulang na silid, 22 lamang ang nagawa. 2 gusali sa LTO Central Office nakatenga lang kahit tapos nang itayo. Contractor niyan, iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Kaso ng missing sabongeros, 887 na buto ng taong nakuha sa Taal Lake mula Hulyo. Hindi pa rin matukoy kung sa mga nawawalang sabongero ba. Lalaking inagawan daw ng kanta sa videoke sa Isabela na maril at nakapatay. At sa Frontline Showbiz, buhay na buhay ang musikang Pilipino. Kilalanin ang mga wagi sa kauna-unahang Filipino Music Awards ngayong gabi. Galit na galit at tanakit pa nga ang isang driver sa Binyan, Laguna. Pinagyabang niya pa na abogado raw siya at pinagmumura at tinakot ang nakakikita niyang motorista. Ang agresibong driver nandura pa sa mukha at nanutok ng baril sa nakaanita niya sa kalsada. Nasa pulyan sa video sa Frontline Report ni Gary De Leon. October 16 nang makunan sa CCTV ang AUV na ito na biglang huminto sa gitna ng kalsada sa Binyan, Laguna. Maya-maya, isang galit na lalaking nakapolo ang pumunta sa driver's seat at persang binuksan ang pinto ng sasakyan. Dito na nagsimulang magtalo ang lalaki at ang driver. Ba't naman po kayo ganyan? Babagay kanina. Sir, kayo po yung biglang nag-cut sa akin kanina. Babagay mo kanina. Babagay mo kanina. Sir, medyo hindi po maganda yung... Babagay mo kanina. Pasensya na po. Babagay mo ako. Aray ko. Babagay mo ako. Babagay mo ako. Hindi kita sa video pero sinasaktan din ng lalaking nakapolo ang driver kaya panay ang aray nito. Sa kabila niyan, kalmado lang sumagot ang nagmamaneho ng AUV hanggang sa naglabas na ng baril ang beast mode na lalaki at pilit na hinihingi ang lisensya ng driver. Akin na lisensya mo! Punta na lang po tayo ng ano. Akin na lisensya mo. Doon na lang po tayo sa ano. Hindi mo bibigay? Sir, Hindi mo bibigay? Akin na lisensya mo! Sir, Akin na! huwag po kayong nagtututok ng baril. Akin na! Papatayin mo ako kanina. Hindi ko kayo papatayin, sir. Sa kabila ng patuloy na pagbabanta ng lalaki, sinusubukan pa ring magpaliwanag ng AUV driver hanggang sa ipinagmalaki ng lalaki na isa siyang abogado. Nung doon po sa Pasita pa lang po. Papatayin mo ako Hindi kanina. po. Abogado ako eh! Opo, pasensya Abogado! Sino ka ba? O, pasensya na po. Sino ka? Pasensya na ho. Hindi ako... Sino ka? Hindi ho ako lalaban sa inyo, sir. Papatayin mo ako eh! Hindi po ako lalaban. Papatayin mo ako! Hindi po, sir. Pasensya na. Akin na lisensya mo! Huwag po kayo nandudura. Akin na! Nandudura kayo sa mukha. Akin na! Babarilin kita. Pilit na nakiusap ang driver sa galit na lalaki na mag-ayos sila sa presinto pero hindi pumayag ang nanggagaliiti pang motorista. Ganito po. Punta na lang po tayo police Hindi, station. akin na. Police station na lang po Akin tayo. na. Doon na tayo sa police Huwag station, tawag ka. sir. Tawag ang polis. Wala po akong contact, sir. Akin na. Wala po akong Akin contact. ang cellphone mo. Wala po akong contact. Akin na! Wala nga po akong contact. Tiyembong nagre-record sa kanyang cellphone ng driver ng AUV kaya nakuha ang buong audio ng pangyayari. Bago ang konfrontasyon, nagkagit-gitan na ang dalawang motorista. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakaresponde ang mga pulis at naawat ang armadong lalaki. Ang nangyari doon, nagkaroon ng gitgitan.
sa may boundary ng San Pedro at ng Binyan. So hinabol ni suspect si victim, nakaabot sa may barangay Kalalay ng Binyan. At nung na-corner na siya, dito na naglabas ng baril. Kasi yung baril niya nakasuksok pa sa waist eh. So pinakiusapan ng tropa na i-surrender yung baril, sinurrender naman niya. At dinala na rito sa police station. Dito na napag-alamang peke lang pala ang baril ng lalaki. Peke rin ang pakilala niyang isa siyang abogado matapos mapag-alamang isa siyang legal researcher sa San Pedro Regional Trial Court. Isinumbong na ang insidente sa kanyang pinagtatrabahuan. Ayon sa Binyan City Police, tama ang ginawa ng AUV driver na hindi niya ibinigay ang kanyang lisensya. Unless authorization ng batas na mag-confiscate ng driver's license. Una-una, kapag sila ay nagtatrabaho sa LTO or police na deputize ng LTO, so pwede mong isurrender doon yung driver's license. Desidido ang biktima na kasuhan ng grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang maangas na court employee. Suspendido na rin ang 70 araw ang lisensya ng suspect at pinagpapaliwanag na rin ng Land Transportation Office. Nananatili ring malaya ang suspect matapos magpiyansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinampa ng kasong katiwalian at pandarambong sina dating Pangulong Duterte at Senator Bongo. Kaugnay po yan ng 7 bilyong pisong proyekto sa flood control at road widening na nakuha raw ng kumpanya ng ama at kapatid ni Go. Nasa Frontline na balitang yan si JC Cosigo. Bit-bit ang kahong-kahong mga dokumento nagsampa na reklamong plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Nag-ugat yan sa umano'y pag-abuso ni Go at Duterte sa kanilang posisyon para mapunta ang nasa 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects sa CLTG Builders sa pagmamay-ari ng ama ni Senator Go at sa Alfrego Builders ng kapatid naman ng Senador. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Halos 200 kontrata raw ito na karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. Kabilang dyan ang flood control pati road widening projects. Pag-isiwalat pa ni Trillanes, nasa 816 million pesos sa mga kontrata nakuha umano sa pamamagitan ng joint venture ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na pinoprotektahan umano ng mag-asawang Diskaya si Go. Agad dumepensa si Senator Go. Nililihis lang daw ni Trillanes ang atensyon ng publiko sa flood control issue. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Hindi raw niya ginamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para bigyang pabor ang kanyang pamilya. For parking at the wrong tree, my conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Makikipagtulungan daw si Go sa investigasyon at umaasa magiging patas ang ombudsman. Sabi naman ni Ombudsman Remulla, daraan sa evaluation ang inihaing reklamo ni Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Tinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakuha siya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ni VP Sara Duterte. Sa programang Storycon ng One News, giniti Trillanes na puro daw kasinungalingan ang sinabi ng bise tungkol sa SALN. Matatandang kwestiyon ni VP Sara ang bagong kautusan ng Ombudsman na nagluluwag sa pagkuha ng SALN ng mga government officials. Giit ng bise kahapon, noon pa man ay nakakuha naman daw ng SALN ng mga Duterte. Pero ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ, 2017 pa nang huli nilang nasilip ang SALN ni VP Sara at dating Pangulong Duterte. Hindi po tayo nakakuha ng SALN simula nung naupo si Martires. It's not a coincidence. It was by design. Pinoteksyonan sila. They spread out these lies. Parang normal na lang. Yung cult followers nila, talagang nilulunok naman yun.
Meron pa raw unfinished business si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Dahil dyan, hahawakan niya raw ulit ang komite ayon kay Senate President Tito Soto. Narito ang aking report. 100%. Ganyan kasigurado si Senate President Tito Soto na babalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. October 6 nang formal na magbitiw si Lacson bilang chairman ng makapangyarihang komite. Hindi raw kasi gusto ng ilang senador ang nagiging direksyon ng kanilang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Kwento ni Soto, nakarating daw kay Lacson ang kagustuhan ng ilang senador at maging ng publiko na hawakan niya ulit ang Blue Ribbon Committee. Tingin din ni Soto, may unfinished business pa si Lacson sa komite. Marami pang hindi nauungkat. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman and the Department of Justice. Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Naunang sinabi ni Lacson na dapat maging handa sila ni Soto sakaling bumalik siya bilang Blue Ribbon Chairman. Kabilang dyan ang posibleng pagkalas ng ilang miyembro ng mayorya at baka mawala pa raw ang Senate presidency kay Soto. Tingin ko kasi nakabackup dito yung karamihan ng mga kasama namin sa Senado at nakabackup din sa amin ng publiko eh. Basta ako kahit anong pwesto ibigay sa akin sa Senado, magtatrabaho ko. Maging si Senator G.V. Ejercito na miyembro ng mayorya, wala naman daw nakikitang problema kung babalik bilang Blue Ribbon Chairman si Lacson. Matatanda ang isa si Ejercito sa nagsabi noon na kinukonsidera niyang kumalas sa mayorya pero naayos na raw ito. Kasi walang takers din eh, no? And at the same time, I have to na parang ako pinapagbinta na sinasabing ako naging factor, wala, no? Actually kami sa Lacson, nag-uusap kami naman yan. Na-clarify naman ni SP Soto yun, no? Nung nagkaroon kami ng caucus. Nagkaroon lang kasi nagkagulatan na siguro na hindi nagkaintindihan, pero it was clarified. Matatanda ang inoffer sa 5 senador ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee nang mag-resign si Senator Lacson. Ang ilan agad tumanggi dahil gusto raw muna nilang mag-focus sa pamumuno sa kani-kanilang komite, habang ilan pag-iisipan daw muna ito. Dahilan kaya itinalaga muna si Senator Erwin Tulfo bilang acting chairman. Dagdag pa ni Lacson, ano raw ba ang halaga ng Blue Ribbon Chairmanship kung mawawala naman ang ilan sa mga taga-mayorya at mapupunta sa minority block na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sagot naman dyan ni Senator Cayetano, hindi kailangang kaladkrin ng minority block sa isyu ng mayorya. Malinaw daw na ang dahilan ng pagbaba sa pwesto ni Lacson ay dahil sa mga hindi kontento mula sa Senate Majority. Bagay na inamin naman daw mismo ni Lacson. Nawili na raw sa flood control ang DPWH kaya 22 classroom lang ang naipatayo sa buong bansa ngayong taon mula sa target na 1,700 silid-aralan. Galing yan mismo kay Education Secretary Sonny Angara. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Flood control o pagpapatayo ng classroom? Alin dyan ang mas prioridad? Kung si Education Secretary Sonny Angara ang tatanungin, tila mas nag-focus daw ang Department of Public Works and Highways sa flood control. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamaan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Hirit yan ni Angara kasunod ng inulat ng Department of Public Works and Highways sa Senado kahapon na nasa 22 classroom lang ang naipatayo ngayong taon. Kakarimpot ang bilang na yan kumpara sa target sanang 1,700 na silid-aralan. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan. Yung mga kabataan kailangan nasa tamang environment ho sila. Sa kabilang banda, tiwala si Angara na mapapabilis ang pagpapatayo ng bagong classroom sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero mungkahi ng kalihim, dapat isama na rin ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Mula raw kasi 2018, DPWH lang ang may kapangyarihan dito. Bukod sa LGU, gusto rin ni Angara na ikonsidera ang public-private partnership.
Yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second-class, na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Ganito rin ang laman ng panukala ng Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino. Bagay na suportado rin naman ni DPWH Secretary Dizon. We are in full support of this measure, especially now na 22 pa lang po ang nagagawa ng departamento ngayong taon. Kailangan po talaga natin ng tulong. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classroom. Sa kabuuan, higit 150,000 classrooms pa ang kailangan ng buong Pilipinas. 40,000 naman ang target na matapos ng DepEd sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa gitna ng isyu ng katiwalian sa gobyerno, aminado si Pangulong Bongbong Marcos na magiging mahirap ang laban sa korupsyon. Sinabi ng Pangulo Tiempo sa isang survey na nagsasabing pangalawa ang pagsugpo sa korupsyon sa mga isyong gustong patutukan ng taong bayan sa Pangulo. Nagbabalik si Maricel Halili. Patuloy sa paglilinis sa hanay ng pamahalaan si Pangulong Bongbong Marcos para matiyak na bawat opisyal ay karapat-dapat sa tiwala ng taong bayan. Sa pagkilala sa 2025 Metro Bank Foundation Most Outstanding Filipinos, sinabi ng Pangulo na hindi madali ang laban na ito. Marami pa raw tayong pagdaraanan. Sa kabila nito, inspirasyon daw ang mga awardee sa pagsusumikap na maitama ang nakagawi ang mali. It will be hard. And sometimes it will be painful, but it will be worth it because we are fighting for what we are fighting for is a country that our children will inherit, that a nation that they can be proud of, that they can be proud to say, I am Filipino. Matatandaang si Pangulong Marcos mismo ang bumuo ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga ngayon sa anomalya sa flood control projects. Sa latest survey ng SWS, pumapangalawa ang pagtugon sa issue sa korupsyon sa mga dapat daw tutukan ng Pangulo. 31% ang nagsabi niyan. Bago yan, lumabas din sa survey ng Pulse Asia na 97% ng mga Pinoy ang nagsabing talamak ang korupsyon sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinabilis na ng Ombudsman ang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, may 60 araw para tapusin ang preliminary investigation. Malayo yan sa dating halos isang taong proseso. Target nilang makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan bago matapos ang Nobyembre. Kasama sa iniimbestigahan ang mga proyektong iniulat ng DOJ at ng Independent Commission for Infrastructure, kabilang mga kontratang umunoy konektado sa ilang kilalang politiko at contractors. By Thursday, we will start the preliminary investigation of the cases, the flood control cases filed by the DOJ and the other cases filed by Secretary Dizon and the ICI. Umpisahan na natin yan. Pero habang binubusisi ang flood control scandal, mas malaki pa raw ang problema ng pagkakaantala ng mga kaso sa gobyerno. Aabot sa 600 billion pesos ang sinasabing nawaldas dahil sa sobrang delay ng mga kaso sa Ombudsman. Kaya ipatutupad ni Rimulya ang digitalization ng buong sistema para hindi natutulog ang mga kaso. Layon din niyang paiksiin ang evaluation period sa 72 hours at ang preliminary at fact-finding investigations tig 60 days na lamang. We will quantify the losses of government due to case dismissals because of inordinate delay in the prosecution of cases. Good news sa mga motoristang suki ng mga expressway, isang RFID na lang kailangang gamitin para makadaan sa lahat ng tollway sa Luzon. Kung paano, alamin sa Frontline Report ni Kari Cator. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga motorista sa One RFID All Tollway System. Itinaon yan sa nalalapit na undas. Sa bagong sistemang inilunsad sa Calamba, Laguna, hindi na kailangan ng magkaibang auto-sweep o easy-trip RFID para makadaan sa lahat ng expressway sa Luzon. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. Totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan.
Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Metro Pacific Tollways Corporation at San Miguel Corporation sa kanilang pakikipagtulungan para matuloy na raw ang proyekto matapos ang 8 taon. Took a while, that's true, about 8 years, so but finally here with government help, it got the push that it needed, no? Kasi previous years, medyo matumal lang mga support. Paano nga ba mag-enroll sa bagong RFID system? Madali lang ang proseso. Kung pareho kayong may AutoSweep at EasyTrip accounts, kailangang pumili na lang kayo ng isang provider. Pagkatapos niyan, pwede na kayong magpalagay ng bagong sticker at otomatikong tatanggalin ng inyong luma o hindi napiling RFID. Maaari rin daw na mag-walk-in na lang kayo sa mga tanggapan ng mga RFID provider. Kung may isa lang kayong existing account, pwede raw ipa-update na lang ang inyong sticker o card online. Libre o walang kailangang bayaran sa buong proseso. Paano yung mga balanse? For example, may pinili kayo, AutoSweep or EasyTrip, yung balanse pwede nyo pong ilipat. Or baka gusto nyo namang i-refund, maaari din po. Choice nyo na kung alin sa dalawang RFID provider ang pipiliin o pananatilihin nyo. Oras na makapag-enroll sa bagong unified system, ganito na ang magiging itsura ng inyong mga sticker. Ilalagay na raw sa loob ng windshield ang RFID kumpara dati kung kailan nasa may headlights ito nakalagay. Ayon sa DOTR, makakatulong din itong maiwasan ang pagkaantala sa biyahe dahil sa mabagal o hindi pag-angat ng mga barriers sa mga expressway. Sa ating kasi, ako po, yung mga RFID ko nasa headlights. Luma na po . So yun po ang main reason why minsan the barrier natatagalan. Siguraduhin lang din daw na wala na kayong negative balance sa parehong accounts para gumana ang inyong bagong RFID sticker o card sa lahat ng tollway. Giit naman ng mga otoridad, optional lang ang pag-e-enroll sa bagong sistema. Kung gugustuhin, maaari nyo pa rin daw ipagpatuloy ang paggamit sa parehong AutoSweep at EasyTrip accounts. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Si MPIC Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Mga kapatid, may bagong low-pressure area sa bansa. 435 kilometers ang layo nito sa hilaga ng northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, katamtaman ang tsansa nito na maging bagyong Salome sa mga susunod na oras. Sa datos ng Metra, matutulak ng hangin na mula sa hilagang silangan ng LPA pababa sa Batanes. At saka ito kikilos patimog kanluran sa West Philippine Sea. Mahahatak din ng LPA ang northeast monsoon na umiiral sa China. Kaya posibleng maudyok ng LPA ang pagsisimula ng amihan season sa bansa sa mga susunod na araw. Magpapaulan naman bukas sa Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Posible ring magpaulan ng easterly winds at thunderstorms sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang parte ng Central Luzon. Bandang hapon naman, mataas ang tsansang umulan dito sa Metro Manila. Showbiz Tonight na tayo. Muling nag-alab ang damdamin ng SB19 at 18. Nag-perform kasi uli ang P-Pop Kings sa sikat na Japanese music platform na The First Take. Bakit ba nagkaganto? Ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, di ko galing tumakbo. Dito lang ako, kasalanan ko lahat ng to. Nangumpay sa paggusto. As usual, well-flexed ang strong vocals ng Mahal Lima habang kinakanta ng live ang Damn. May more than 6,000 o 600,000 views na yan simula nang i-post kagabi. Third time nang nag-perform ng SB19 sa The First Take after nilang kantahin sa platform last year ang Gento at Mapa. Heads up! Magiliw! Maglalabas ang P-pop group na Alamat ng kanilang bagong album. Yan ang Destino. Follow-up ito ng Isa Puso album ng grupo noong 2023. Nakilala ang Alamat dahil sa hit song nilang Maharani, Day and Night at sa Panaginip na Lang.
for release ang Destino sa November 21 across major streaming platforms. Marami pa akong i-release na showbiz updates when we return. Susunod, 2 gusali sa LTO Central Office nakatenga lamang. 11 sasakyan nagkarambola sa Aklan. Lalaki sa Isabela pinatay ng dahil sa videoke. At Korean stars Jun Ji-yoon at Ji Chang-wook busy ngayon sa kanilang upcoming film, posible ring magsama sa K-drama. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang karambola ng 11 sasakyan sa Aklan. Ang pinagmula ng aksidente, truck na nawala ng preno. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa kuha ng rear view camera ng sasakyan na ito sa Navas, Aklan. Magkasunod na bumibiyahe sa isang linya ang isang truck at isang van. Ilan saglit pa, may ikatlong sasakyan mula sa likod ng truck at van ang biglang bumangga sa mga sasakyan sa kabilang linya. Dito na nagsunod-sunod na nagbanggaan ang mga sasakyan. Dito na tumagilid ng van habang tumama pa sa mga puno ang truck. Nagkalat sa kalsada ang sako-sakong asukal na karga ng truck. Sa kabuuan, 11 sasakyan ang nagkarambola. 6 ang sugatan na agad dinala sa pagamutan. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang truck driver pagdating sa pababang bahagi ng kalsada. May motor po sa harapan niya, so iniwasan niya kaya kumain po sa linya sa kabilang linya. Nakabalik naman po sa linya pero yung sa uli ang bahagi po ng van at tumama doon sa kasalubong na van po. Hawak na ng mga pulis ang truck driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Sa Caloocan City, inararo ng 14-wheeler ang isang bahay sa barangay 178. Damay din ang mga poste. Wala naman na disgrasya mula sa mga nakatira sa sinalpok na bahay. Pero isang bystander ang sugatan matapos tamaan ng bahagi ng nabanggang gate. Kwento ng truck driver, bago ang aksidente ay saglit niyang ipinarada ang truck matapos mabasag ang kanyang side mirror. Nasugatan kasi rito ang kanyang pahinante, pero habang inaasikaso ang pagdala sa kanya sa ospital, biglang dumausdos ang truck na hindi pala nakaayos ang pagkakakalso. Ang bala ko dagdagan ko ng kalso. Pagbaba ko, may tumalo na yung truck sa isang kalso, hindi ko na napigilan. Nauwi naman sa aregluhan ang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nadiskubring nakatenga lamang at hindi na gamit ang 2 gusali sa LTO sa Quezon City kahit tapos na itong ipatayo. Kontrakto nito ang kumpanyang SunWest na iniugnay kay dating Congressman Zaldico. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Taong 2022 pa nang itayo ang mga gusaling ito sa loob ng compound ng Land Transportation Office sa Quezon City. Ang isa rito ay Road Safety Interactive Center na gagamitin dapat ng mga nag-aaral na magmaneho. Ang katapat na building nito ay ang IT Training Hub. Mayroon niyang dormitoryo na pwedeng tulugan ng mga kawani ng LTO mula sa ibang probinsya kapag pumunta sila rito. Pero base sa obserbasyon ng Commission on Audit, hindi nagagamit ng tama ang mga gusaling ito na nagkakahalaga ng halos 500 milyong piso ang bawat isa. Ang Road Safety Interactive Center, minsan lang daw napuntahan ng mga estudyanteng nag-field trip. Nung turn over sa amin, walang information kung ano yung bakit hindi gumagana. Wala po eh. Ang IT Training Hub naman ay ginagamit muna ng ibang unit ng LTO. Dito sa ground floor ng IT Training Hub ng LTO ay puro conference room lamang at wala tayong makikita ang anumang IT equipment dito. Kaya para sa Commission on Audit ay malaking red flag ito dahil kaya nga itinayo ang pasilidad na ito ay para sa IT training. Base sa investigasyon ng LTO, itinayo ang mga gusaling ito kasama ang SunWest na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Aalamin na ngayon ng LTO kung overpriced at substandard ang mga ito. Our office has determined necessary to formally transmit this matter to the Independent Commission for Infrastructure or ICI for further depth investigation and institution of appropriate legal and administrative actions. Kasi kung may irregularidad, kung sino yung saan dumaan yan, ay talagang dapat sigurong matanong.
Tinitingnan na rin ng LTO kung paano magagamit ang mga pasilidad na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Asahan na raw ang mas malawak na kilos protesta sa November 30 kung walang mapanagot na mga tiwaling opisyal. Yan ang babala ng mga nagrally sa Mendiola sa Maynila kanina. Mula sa Liwasang Bonifacio, nagmarcha ang mahigit 600 demonstrador. Winasak din nila ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami sa mga dumalo ay mga magsasaka mula sa Bulacan. Anila tila kaduda-duda ang pag-iimbestiga ng pamahalaan ukol sa mga maanumalyang flood control projects at farm-to-market roads. Yung farm-to-market road ay naging farm-to-pocket road. Napakalaking korupsyon yun. Ang mga congressman, pinagtatakpan ng kapwa congressman. Ang mga senador, pinagtatakpan ng kapwa senador. Kaya nga merong independent commission. Pero ang independent commission, tinago naman yung kanilang proseso. Ginisa ni Senator Rodante Marcoleta ang DOJ kaugnay ng kondisyon nitong ibalik muna ang yaman ng mga Diskaya bago sila gawing state witness. Muling ginit ni Marcoleta na hindi nakasaad sa batas na requirement ang restitution o yung pagbabalik ng mga nakulimbat na pera sa pag-a-apply sa Witness Protection Program. Ang sagot naman ng DOJ, kailangan maipatupad ang legal at civil obligations bago bigyan ng witness protection sina Curly at Sara Diskaya. Dito raw papasok ang tungkol sa restitution. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Ginawa ko lamang iyon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Maari pong i-process yung application niya. Section 5 po says ano nga, basahin mo. Before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. Sa parehong pagdinig sa Senado, kinadismayan ni Marcoleta na wala pang politikong sangkot sa flood control scandal ang na-freeze ang yaman. Pero ayon sa DOJ, meron ng 6 na freeze orders na nilabas ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga DPWH officials. Pero wala pa sa sinumang elected officials. Sino-sino na pong mga politicians ang na-freeze ang assets? The freeze orders have not touched politicians. I mean government officials like DPWH officials. Already part of the freeze orders. Sa social media kasi nakikita namin may mga politicians na na-freeze. Sapsap at saka butete lang. We have to be systematic. Ang palagi ko sinasabi, we should get to the bottom of this. Yung mastermind, yung pinakamalaking isda. K-drama alert! Posibleng magsama sa isang bagong project ang Korean stars na sina Jun Ji-hyun at Ji Chang-wook. Human X Gumiho ang magiging title ng upcoming series. Kinumpirma ng kanilang agency na nire-review na nila ang proyekto. Kung matuloy, ito na ang pangalawang team-up ng dalawa. Sa ngayon, in production pa rin ang zombie film na Colony na pinagbibidahan ni Ji-hyun at Chang-wook. Inaakusahan ng sexual misconduct ang Korean actor na si Lee Yi-kyung. Yan ay matapos mag-leak online ang mga screenshot ng mga umano'y private message ng aktor sa isang babae. Sa isang conversation, humingi raw ng sexual favors si Yi-kyung pati ng mga malalaswang larawan. Agad pinabulaanan ng agency ni Yi-kyung ang akusasyon. Gagawa raw sila ng legal action laban sa nagpakalat ng malisyosong paratang. Nakilala si Yi-kyung sa mga K-drama na Marry My Husband at Welcome to Waikiki. Susunod, higit 800 buto na nakuha sa Taal Lake simula Hulyo, hindi pa rin matukoy kung galing sa mga nawawalang sabungero. Lolo sa Davao Oriental, patay ng tagaid ng sariling anak na lasing. Lalaki sa Isabela, patay ng barilin ng kainuman dahil sa agawan ng kanta sa videoke. At ang mga big winners sa first ever Filipino Music Awards, kilalanin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang isang senior citizen matapos pagtatagain ng anak niyang lasing sa Davao Oriental. Nagawa daw yan ng salarin dahil inabuso muna siya ng kanyang ama. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Duguan, wala ng buhay at halos mapugutan ang 71 anyos na lalaking ito nang madatna ng mga pulis sa kusina ng kanilang bahay sa Mati City, Davao Oriental. Ang suspect sa krimen ang kanyang 36 anyos na anak. Ayon sa mga pulis, lasing ang suspect nang makipagtalo sa ama dahil hindi siya binigyan ng pera. Humantong yan sa pananaga. Problemado umano ang biktima mula nang iwan ng kanyang asawa at anak dahil sa bisyo. May previous records po siya as a drug user. Mayroon po siya sa CADAC list at sa barangay list ng drug personality sa Mati. Agad namang nahuli ang salarin. Nakumpiska sa kanya ang lagaraw o itak na ginamit sa pananaga. Aminado naman siya sa krimen. Nagawa lang umano niya ito dahil madalas umano siyang ginugulpi ng kanyang ama nung bata pa siya. Ang ipatay, wala ko nagmahay. Ito yung siya patay. Desidido naman ang ina ng suspect na sampahan ng reklamo ang kanyang anak. Kita mo kung ba naman, manit ko kadawat ng ngayon anak niya mo. Ito ko lang kamus ko pagsakwa hapon nga ito ayaw dirig uli. Nakakulong na ang suspect at mahaharap sa reklamong parricide. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Halos 700 buto ng tao na ang nakuha sa Taal Lake mula Hulyo. Pero hindi pa rin matukoy kung sa mga nawawalang sabungero nga ba ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na dumalo ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa huling araw ng preliminary investigation sa Department of Justice. Umaasa sila na papabor sa kanila ang resolusyon ng prosecution para makasuhan na sa korte ang mga akusado sa mga reklamong murder, kidnapping at serious illegal detention at iba pa. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung justisya pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Walang magpapareglo, talagang lahat po kami nagkakaisa rito. Hanggang dulo, lalaban kami. Ang kampo naman ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na itinuturing mastermind sa krimen, gustong maibalik sa CIDG ang reklamo para muling maimbestigahan. We are hopeful and we are quite confident actually that we are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences submitted do not have enough credibility. Tinabla naman niya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Alam naman natin talaga lahat kung sino ang mastermind dito. At alam naman nila na hindi naman ako basta-basta lulutang ng ganito. Within 16 years ako kay Mr. Atong Ang kung wala akong pinanghawakan agin sa kanya. Oras na ilabas na ng prosecution ang resolusyon, dito na malalaman kung makakapaghain na ng kaso sa korte o mababasura ang reklamo. Sa 61 respondents, 57 lang ang nakapagsumite ng kanilang counter affidavit o kontrasalaysay. Kabilang dyan si Ang at ang kanyang mga anak. Gayon din ang aktresa si Gretchen Barreto at si dating NCRPO Chief Jonel Estomo. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang Philippine Coast Guard sa paghahanap ng labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Mula July hanggang October 12 ay umabot na sa 887 na mga buto ng tao ang na-recover sa lawa. Yun nga lang ay wala pa rin lumalabas na resulta ng DNA analysis kung mayroon bang kamatch na kaanak ng mga nawawalang sabungero ang mga natagpuang buto. Pero pagditiyak ng DOJ, hindi na po natin kailangan tinun pa yung DNA evidence. Okay, it may add to whatever evidence we have now, but if the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patay ang isang lalaki dahil sa agawan ng kanta sa Videoke sa San Mateo, Isabela. Ayon sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at ang suspect sa isang birthday party. Habang kumakanta raw sa Videoke ang suspect, ipinasa niya ang microphone sa biktima, kaya kumanta rin ito. Pero nagalit ang suspect dahil inagawan daw siya ng kanta. Dito niya binaril sa dibdib at likod ang biktima na dead on the spot. Tinutugis na ang tumakas sa suspect. Higit 19 milyong pisong halaga ng marijuana ang natagpuan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea malapit sa Sabina Shoal. Palutang-lutang sa dagat ang malaking duffel bag na yan. Nang silipin, doon na tumambad ang paketeng high-grade marijuana. Tiyempo naman habang pabalik ang Navy vessel, may nakita rin silang debris ng inihinalang rocket malapit sa Bataraza, Palawan. Meron itong disenyo ng watawat ng China. They sent it already to the authorized agency to properly assess it. That metallic debris, they still need to find out of what is it really related to the alleged rocket which is being reported. Nasa 100 estudyante ang nahimatay at nahirapang huminga dahil sa colored smoke bomb sa Legazpi City sa Albay. Habang sumasaya mga estudyante sa pagbubukas ng Bicol University Olympics, nagpakawala ng mga smoke bombs bilang dagdag effects. Ilang saglit pa, kumapal ang usok at hindi na halos makita ang performance. Kahit natapos na ang sayawan, nagtuloy-tuloy pa rin ang pagkapal ng usok kaya't biglang nagkagulo. Agad rumisponde ang medical team dahil may mga nahimatay na estudyante. Sasagutin ng university ang gagastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Pinaimbisigan na rin nila ang insidente. Abangan! Horror fans sa Chile, ibinida ang kani-kanilang zombie look. At kilalanin ang mga Pinoy artist na nagwagi sa first ever Filipino Music Awards. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ginawaran ang mga natatanging talento sa OPM industry ngayong gabi para sa kauna-unahang Filipino Music Awards. Kabilang dyan ang P-Pop Kings na SB19. Sila ang nagawi ng People's Choice Artist, People's Choice Song at Pop Song of the Year para sa kanta nilang Dungka. Wagi rin sina SB19 Justin at Diwata para sa Folk Song of the Year na 10 mga daliri. Ang kantang INAS naman ni Zild ang Alternative Song of the Year. Winner din ang 4 of Spades ng Rock Song of the Year para sa kanta nilang Aura. R&B Song of the Year naman ang kantang Marilag ni Dayonela. Binigyan din ng Tribute Award ang yumaong si Pelita Corrales bilang Music Foundation of the Year, habang Lifetime Achievement naman ang napanalunan ni Jose Marichan. Nag-perform naman sa event ang Bini, pati na sina Apple the App, Vibe Jack na si Maxi Anderson, rapper na si Glock9 at marami pang iba. Mapapanood ang full official telecast ng Filipino Music Awards dito sa TV5. This Saturday, 9:45 p.m. ang Part 1, habang sa Linggo naman ang Part 2, 9:30 p.m. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, nauna ng Halloween party ang Chile. Daan-daang residente doon ang nag-zombie walk. Todo postura ang mga kalahok. Nakakatakot at nakaka-cute. Nakakatakot? Gusto mo kinurik kita on air. Sorry, sir. Sorry. Joke pala yan, joke. Sorry. Mapabata o matanda, hindi KJ. Napuno tuloy ng mga zombie ang kalsada. Alam ko hindi tayo naka-ere. Nakakakot? Nakakatakyo.
Nakakatakot at nakakatakot. Okay. Sige. Tapos na po kaming mag-tutorial. Parang kahapon, Matt. Ngayon naman, iba naman. English naman yung Tagalog. Comprehension. Ay, nako. Meron silang zombie road. Take natin sila. Dami tayong ghost road at ghost projects. Ghost projects, correct. Apir. Ayan po, 45 minutong pag-imas mga headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitan at Public Service. Ako po si Mean Las Pallas Oraseo. Tatawa ka. Ako na po si Adrigaw. Walang iwanan sa Frontline Tonight. Diba?